Okay, so for today's vlog, itong gagawin natin, yung Toyota Hiace. Bale, ano to, ang kwento sa atin ng owner nito is maganda pa raw talaga yung paint nito. So, pinapinturahan niya lang raw talaga to dun sa bata niya. So, ayun yung nangyari, nawala yung kintab niya. Ayan. Kasi wala siyang kintab. So, ngayon, uulitin natin lahat yan. Makikita nyo naman talagang as in walang kakintab-kintab. Ayan, oh. Tapos hindi na siya mukhang silver kasi nagbaligtaran na yung mga maika nito. Ayan. Paikot yan. Tsaka ayun, masyado nga siya na madali. Ayan, nakita nyo yung mga ano na yan. Tapos yung bubong rin niya, ayaw kumintab. Imbis na makintab yan dahil gawa ng itim yan eh. So ngayon, i-wash over natin ngayon to. Meron ata lang doon na malaki ko yun. So okay, yan, kinakalasan ni Mang Dani itong van natin. So ayan nga, again ulitin ko since na lublob kasi yung phone ko, hindi ko sure kung magagawa pa siya. Itong side na to kasi na primeran na natin yan, pero papakita ko sa inyo maski ang bumper, ayan o, bagong pintura lang to, bagong pintura lang pero walang kintab. So ano yun, malamang sa malamang bukod sa substandard to, minadali na sobra. Bukod sa substandard yung materials na ginamit niya. Ayan o, papakita ko. Ito kasing part na to, yan nalihan na. Pero ito yung part na hindi pa naliha. Mas malayo rin siya dun sa original kasi may nakalagay ditong carbon. So ulitin natin lahat yan. Ayan. So malamang rin dito yung paggawa nito, yun nga, medyo minadali. Syempre wala naman tayong ano sa ibang shop, pero gusto ko lang rin mapakita sa ibang viewers pati clients natin pati mga possible clients natin na ayun, ganyan yung mga mangyayari pagka yun, substandard, pati pagka minadali yung paggawa. Kasi wala talaga siyang kintab. Yan, kahit buffingin mo yan ng buffingin, hindi na yan kikintab. Tapos parang bumaliktad na yung mica niyan. Wala siya. So, ayan. Tapos ito, ayan, makita nyo, meron siyang damage dyan. So, ayusin natin yan. Yan, pakita ko lang sa inyo. May damage siya dyan. Ito, medyo na-stop lang natin yung ano na ito kasi medyo maulan siya nung nakaraan. So, ayan. Pero ito, naka-ano na to, naka-primer na. So pag ready na lahat ulit, ayan, makikita nyo yung likod, talagang wala siyang kintab. Tapos parang bibitak-bitak yung paint niya. So kakalas-kalasin na natin to para pwede na natin siyang tapos natin maliha, pwede natin kalas-kalasin para pwede na rin natin siya mabugaan ulit ng primer. So primer na natin lahat, pati yung bubong niya. Ayan, bagong pinta rin yan, color black. Dapat pag mga ganyan, usually makintab yan, lalo na itim eh. Kasi ang gantong kulay, hindi naman talaga yan kintabin. Pero, lalo na sa personal, dapat yan makintab, kaso hindi talaga. Ayan, ito rin, yung bubong, walang kintab yan. So, yan yung mga ayusin natin. Harap ka lang dyan. Ayan, may langis dito. Oh, putang. Metals po. Ayun o. Bakit pipinturahan naman tayo? Ito. Tigas. So ayan, nililiyan na natin yung Hiace natin. Tapos nakalas na. So
So ayan, nakalas na natin yung ibang parts ng high ace, tapos yan, nililian na natin. Itong side na to, nalian na rin natin to. Except for this door. Yan nga, yan. Makikita nyo, wala talaga siyang rintag kahit lapit ko. Tapos ang layo ng kulay niya. Ito yung original, ito yung pininturahan dati. Nung pinagawa ni Sir. So yan. So, ikutan natin. Yan, na-primer na natin yan, mga yan, mga hood. Tapos itong isang side na to, yan, kalas-kalas na rin siya. Although ito nga, hindi na pinakalas ni Sir. Kasi nga parang dinikit na ata nila yan dati sa unang nagpintura na itong van. Eh, since sinilikon, baka raw masira, kaya hindi na natin kinalas. So yan, kalas na rin yung bumper na ito. So, ito muna yung una nating side. Yan, na-primer na natin. So, susunod natin tong buong harap, pati yung bubong niya. Yan, step by step muna. Pero para makatuyo maigi. Ayan, pati itong ano niya, likod niya. Primer na yan. So, ayan, nalihan na natin to. Mamaya, mag-primer na lang. Wala ako sa kanya. Retainer doon, banggarin pala yun. Wasak yung retainer doon. Oo. So, okay guys, ito na yung ano natin, bumper natin, yung bagong deliver kanina. So, naka-plastic primer to since yun nga, plastic kasi siya. So, usually, nagpa-plastic primer talaga muna tayo para kumapit. Tapos yung primer talaga. Then, pwede na natin mapondohan ng kulay. Hanggang sa isarado natin siya. Kasi yun yung nagiging problema sa iba. Pagka, lalo na mga brand yung bumpers, hindi sila gumagamit ng plastic primer. Kaya siya nagtutuklapan. Tsaka, walang kapit yung pintura. So, ayan. Drying time muna natin yan. Kasi usually sa ibang ano, pwede na yan. Basta tuyo na siya, pinapatungan na nila kagad. Sa atin may tamang drying time talaga tayo. Tapos, ito naman yung ibang mga panels natin. Yan, mga naka-primer na rin yan. Ito yung van natin. So may mga hinahabol-habulan pa tayo. Sabi niya, ano? Sabi ko siya ako na lang tatawag eh. Aigar! So okay guys, papasok na natin ngayon tong kotse sa oven. Ayan, nandito na siya ngayon sa oven guys. So, maski yung bubong nito, ayan, nalihan na rin natin. Medyo madilim na kasi hindi pa natin nabubuksan yung ilaw. So, ayan guys, so nalihan na natin yan. Dito na tayo ngayon sa oven. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung bubong. Ayan, nalihan na rin natin yan. Again, paalala ko lang sa inyo, bagong papintura lang to ni Sir, siguro wala pa raw 3 months to 4 months. So ayan, maski yung bubong nito, itim yan, so dapat yan makintab, pero since wala nga siyang kintab, ayun, huliin din natin lahat. Tapos ito rin, maski yung buong body niya nasayang. So, ayun yung sinasabi ko, minsan wag nyo kasi tinitignan dun sa price. Hindi porket na mura siya, diba, sulit na.
Usually kasi ang talagang dapat tinitignan nyo dyan, yung materials, pati yung mga gawa. So, ako, ang pinaka-advice ko sa inyo, bago kayo magpagawa, mag-research kayo. I-research nyo rin yung shop na pagpapagawan nyo. Wala namang perfect na shop, pero syempre, ayun nga, kasi may mga shop rin kasi na minsan madadaya sila sa materyales. Tapos mga mumurahin lang rin yung ginagamit nila. Kaya nga minsan kaya nila magbaba ng sobra. So ayun, bago kayo magpagawa, tignan nyo muna. Tsaka maganda kung meron silang sample product kung meron dun sa shop. Or ayun, check nyo yung page nila or reviews. Tanong rin kayo sa mga friends nyo kung saan maganda magpagawa. Ayan. So ayun guys, bale ngayon, yun nga, ulitin ko lang, nalihan na natin. Tapos may mga iba, ito, may mga minasilyan tayo. Pero manipis lang naman yan para lang mahabulan natin yung ibang butas-butas. Kasi syempre nga na ano na to eh, na pinturahan na. Although ayan, makikita nyo naman, sagad yung liha ng ginagawa natin dyan. Ito yung original na color niya, ayan yung pinatong. Pero kasi nga may mga nagbutas-butas na part dyan. Para lang ma-prep natin na maayos. Kasi itong part na to, ayan, mga nalihan na yan. Mga ano to, naka-primer na yan. Kasi yan, may mga inahabula-bula ng tayo. Pero syempre, sasagarin pa rin natin ng lira yan. Tapos yan, mga ano na rin yan, mga na-primeran na. Tapos ito naman yung kabilang side niya. Yan. Nalihan na rin natin, na-primeran na yan. So kung makikita nyo, primer na yan. Ito yung original niyang kulay. Pero kasi inuhuli lang natin yan kasi may mga kailangan pa natin masagad yan. Medyo nahirapan lang tayong kumilos ngayon kasi medyo maulan siya. Pero ayun, ito naman yung mga bago niya mga bumper. Ito yung bagong dating na bumper, so yan. Naka-primer pa yan para talagang tuyong-tuyo siya para pag kinulayan natin siya, kapit na kapit siya. By the way, yun nga, ulitin ko ulit. Brand new tong bumper na to, so gusto ni sir ng ano siya. Gusto ni sir na, ano tawag nito? Body color, kaya nag-PP primer tayo dito. Kasi usually, ibang shops nga, ang ginagawa naman nila is recta primer or recta kulay. So sa atin, tamang process lang, kailangan natin ng plastic primer kung tawagin para kumapit siya. Kasi pag plastic yung bumper, lalo na brand new, kailangan talaga natin siya gamitan ng plastic primer. So yan, tapos pag-primer na natin, tapos magkukulay na tayo dyan. So malapit-lapit na to, kulay na lang actually inintay dito, pati yung bubong para ma-primer na natin. Ang bubong naman is itimin natin yan. Yan. So ayan, medyo nakapag-ano na tayo, pondo na tayo. So makikita nyo, hindi na yan primer, bale pondo na yan ang kulay. Itong part na to, hindi pa natin napopondohan yan, bale primer pa rin yan. Yung likod tsaka hanggang kabila, yun, nakapondo na ng kulay yun. So may mga hinakabulan pa tayo dito. Pero maya maya, pwede na natin tong napondohan. Ayan, nakapondo pa lang tong hood. Hindi mo pwedeng biglayin dyan na makapal. So, pondo-pondo lang muna. Okay, ayan, medyo napopondo-pondohan na natin yung katawan. Bale, ilinawin ko lang, itong side mirror, talagang ayaw pakalas ng may-ari. Makita nyo naman, kalas-kalas naman tayo gumawa, kahit yan, mga baklas-baklas yan. Kaya lang ito, since yun nga, ayaw niya napakalas kasi kinabit nila yan, tapos sinili ko nila yan, so baka raw masira.
Tsaka yun, baka mukhang marupok na yung side mirror niya. So kaya talagang tinira natin yung side mirror dyan dahil ayaw niya talaga ipakalas yan. So ayan, na top coat na natin yan. Ayan, bale last top coat na to. Nagtatop coat na tayo mga sir. Ayan. Konting taste na yan. Nakita nyo, napakaganda ng latag. Usually kasi pagka yung mga ganitong mga silver gray, mga gray, may tinatawag tayo nag-aspe, yung parang bakat nung pinagdaanan ng spray can. Pero yan, makikita nyo, wala tong ba natin, lalo na't mahaba to. Ayan, napakaganda. Saka yun, makapal yung top coat natin dito para kahit mag-buffing kayo ng buffing, okay lang. So, ulitin ko, pulido and hindi tipid sa materials. Yan. Nakita nyo naman kung gaano tayo kakapal mag-top coat. Hindi tayo titipid talaga sa materials. Dito pa lang sa natin, sa raw video natin, napakakapal na agad yan. Makikita nyo naman kung makapal na manipis yung pag-apply natin ng top coat. Pero dito ayan, makikita nyo, napakakapal niyan. Lalo na pagkatapos to, napakaganda na itong kotse na to. Wala siyang ka-aspe-aspe, yung parang cloudy, yung parang pinagdaanan ng spray gun. Makikita nyo, wala yan. Napakaganda na ito. Pulido and hindi tipid sa materials. So ayan guys, ikutan natin tong high-ace natin. Ayan, napakaganda ng lapat na itong van na to. Wala kayong mapapansin dyan kahit anong aspe. Napakakintab. Yan o, bagong buga pa lang yan. Makikita nyo naman kaagad yan sa bagong buga. Hindi mo na kailangan buffingin para makita. Mas lalo na pag na-buffing natin to mga guys. Napakaganda. Ganda ng latag. Tsaka napakapino niyan. So sa mga nagtatanong, ang shop location natin, dito lang tayo sa may Novaliches. Malapit tayo sa SM Novaliches. Vanitec Auto Restoration, yung Facebook page natin. Yan. Vanitec Auto Restoration FB page. Chat lang kayo para kung may mga inquiries kayo sa amin. Yan.
Tsaka maganda rin panoorin yung ibang videos natin para magkaroon kayo ng idea kung paano yung process. Tsaka ano, kasi marami dyan bagsak presyo pero mga low quality pati materials nila low quality. Okay. Yan, nakatuyo na yan. Kahapon pa natin to nabugahan pero napakakintab pa rin. Yan. Ano sa mga pintura? Ayan, wala pang buffing yan. Hindi katulad nung unang dinala sa atin tong van na to. Ayan, makikita nyo, diba? Wala siyang kintab-kintab. So, lalo na yan pag na-buffing pa. So, ito na yung mga bumper niya. Ayan, kung makikita nyo, again, ulitin ko, kalas-kalas yan. Oh. Ito na yung ating van. Ayos natin. Napakaganda. Oh. Ito yun yan. Kahapon pa yan nabugahan. So, kaya ito na yung bumper niya. Yan na pinturahan natin. Nakita nyo, napakakintab. Tapos, ito naman yung mga bumper niya sa likuran. So, ito yung mga cladding. Yan, mga ano yan, hiwalay-hiwalay natin yung pininturahan. Yan. Tapos, ito naman guys, papakita ko sa inyo. Ayan yung mga black trims. Ayan, ni-restore natin. Kasi namumuti na yan. Iba na yung kulay niya. Ayan, para na siyang original. Kasi usually nga, ulitin ko, sa ibang shop, pagka ni-restore nila, nagiging glossy, halatan pininturahan. Pero yung sa atin, plastic finish pa rin yan. Ayan o, original finish pa rin yan. Plastic finish. Kung yung mga matte ng mga original. Ayan. Oh! Ay, taga-simple na. So, ayan guys, nililihan na natin ngayon yung side na to para pwede na natin siya mabuff. Ito yung itsura nung nalihan na. Ayan, medyo hazy siya pagka ano, nalihan na. So, syempre yan, ibabuff na natin yan pagka ganyan na siya. Makita nyo, ang ganda ng ano, lapat. Ayan. Tapos binubuo-buo na yan ni Mang Danny. Okay, so dito naman tayo ngayon sa high ace natin na van. Bale, siguro 80% done na to. Lilihain na lang natin yung buong katawan and then ibabuff natin. At the same time, ito, yung pinaka-chin niya, ayan, binubuo natin siya ngayon, finiberan natin siya. Pero hindi pa siya tapos, pinapatuyo lang natin, tapos para ma-apply natin lahat. Ayan kasi nabasag siya nung medyo bumabagyo siya. Tapos yun, makita ko lang. So, halfway through na nga to, malapit na to. Bale, for ano na lang siya, sanding na lang. The next step would be buffing. And then after nun, yung polishing, hanggang polishing, finishing, tapos na. Papakita ko sa inyo yung pinaka-final product na yun. So, kaya yan, in overtime natin, liliyan na natin itong ano natin, high ace na van. Okay. So, pagkatapos natin maliya lahat to, pwede natin siya i-buff. Ikutan natin. Overtime yan, hanggang gabi. May kasing nakapila. Ayan, binabuff na natin yan mga padi. Overtime, kung makikita nyo, gabi na. Pero ginagawa pa rin natin yan.
first step yan. First step na mga guys. So, ayan na siya guys. Buta natin, pakita natin. So, ayan o, napakakintad. So, kung makikita nyo, ito na yung nabuff natin. Ito hindi pa natin ito naliliha. Hindi pa natin naliliha yung part na yan. Pero ayan, ganyan rin siya. Oh. Ito yung part na naliha na natin siya. Ito naman yung part na nabuff na natin siya. So, ayan, overtime natin to ngayon kasi medyo marami. Tapos may mga paparating pa tayong kliyente. Ito rin, nabuo na natin to. Ibabuff na lang natin to. Ayan. So yan, may mga nasa labas pa tayong mga sasakyan. Ito rin, Fortuner natin. Ayan, natatapos na siya. So ayan guys, naka-live tayo ngayon. Ayan. Nagawa na yan ng van natin. Nakita nyo, napakakintab nung i-ace oh. First buffing pa lang yan guys. Ayan, diba? Live. So okay guys, ayan kung makikita nyo, medyo cloudy pa siya or parang kumbaga blurred ba siya. So ito na yung part ng na-buff natin. Makikita nyo, makintab siya. Ayan o, medyo may hati pa naman siya. So medyo makikita nyo yan. So ayan, explain ko lang. Bale, first ano pa lang to, first step, kumbaga heavy cut yung ginawa natin. Right after na natuyo na kumbaga natuyo na yung pinaka kotse natin from the top coat. So ang ginawa natin is sinand natin siya. Pag nag-sand tayo, usually 1,000 yung grit, 1,525 ganyan. Ayan. So, tapos pwede na natin siya i-buff. Medyo madilim lang ngayon. So, yan. Makikita nyo naman yan. So, ito na yung part natin ng high ace natin. Okay. So, yan. First step na natin yung ibang part. So, bali itong gilid na lang. Tapos, itong kalahati ng tailgate niya. So, after nyan, pwede na natin siyang gamitan ng second step natin, which is yung medium cut. Tapos yung susunod natin yung mga polishing na. So again, papakita ko lang sa inyo. Okay, papakita ko lang sa inyo. Ito yung chemicals na ginagamit natin. So maski yung chemicals natin is mga imported yan. Heavy cut compound. Ayan, iba-ibang chemicals yan. So, quality materials pala yung ginagamit natin. Ito yung finishing, medium cut. Kasi usually nga sa ibang shops, ang ginagamit lang nila is rubbing compound tas wax. So, dito, ilang steps yung ginagawa natin. So, ayan si Milo. Ayan, mga tawol-tawol. So guys, ayan na yung ano natin. Ayan o, natapos natin yung first buffing natin. Napakaganda, napakakintab. Tapos ayan, nakabit na natin yung mga parang claddings niya. So ngayon, ang binabuff natin ngayon is yung bubong para makamove na tayo sa next step. Ito na yung pogi. Tsaka makikita nyo naman kagad eh, may reflection na siya. Makintab na siya, hindi katulad nung unang dinala. Talagang parang matte finish yung ginawa. Kung gusto nyo, balikan nyo na lang yung video dun sa first part. Alamang makikita nyo yan dun. So ito na yung bubong natin. Ayan, nakita nyo. Aliya na yan. Tapos makikita nyo yung dun sa part na yun, makintab na siya. Before, bagong pintura siya, pero halos ganyan talaga yung finish niya. Walang kakintab-kintab. Yun nga rin yung sinabi sa akin ni Sir, kulay itim pa man din yun. Pero walang kintab. Lapit na matapos to guys. So ayun na, go-orbital pa rin tayo. Pero ano na yan, second step na yan. Kita nyo, napakakinis yan. Kahit sa natik na yan. Ito yung kinis ng pintura yan. Napaka-pogi na itong furniture. Tapos, ayan, yung harap niya.
No, back to original na siya. Nakintab na. Ay, gabi pa yan mga sir. Tapos kulang pa yung ilaw natin dyan. So again, ulitin ko, quality materials ang ginagamit natin. Hindi natin kaya tapatan yung mga tig to 20,000 na ano, na mga washover. Minsan nga, yun nga, kahit maganda na nga yung materials mo, hindi mo pa rin maano yun. So maraming factors kasi. So kung magtitipid lang rin kayo, I suggest, tabi nyo na lang muna yung money nyo, tapos mag-invest na lang kayo sa yung shop na yung gumagamit talaga ng ano, magandang materials. Kasi maraming uso ngayon yung mga China products. Medyo hindi talaga siya advisable. Dodoble lang rin yung gastos nyo doon pagka inanin nyo yun. So ayun nga, ayan. Quality materials ang ginagamit natin mga guys. Napakakinis. Para na siyang brand new ulit. So after na ito, pag natapos to, papakita ko sa inyo ng buo. Tsaka pag ilalabas na natin to. So ayan guys, ayan, ikutan natin ulit. So halfway through na tayo, pero marami pang steps yung gagawin natin dito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Napakaganda. Ayan ang high ace. So konting pa, kumbaga fine tuning pa. So ayan yung high ace natin guys, napakaganda o. Napakakintab. So may final buffing pa to guys. Yan. So yan, again ulitin ko sa mga nag-i-inquire, Vanitech Auto Restoration. Malapit lang tayo sa SM Novaliches. Ayan, napakaganda. So final touches na lang ginagawa natin. So ilinisin natin. Tapos mamaya yung pinaka-final buffing, ayun, ilang araw na natin to ino-overtime. So makikita nyo guys, buffing pa lang talagang ilang araw na. Hindi kami yung isang araw lang na nagbabuff. Bali, naabot kami talaga ng para talagang pulidong-pulido siya. So, okay, para sa final buffing natin, ayan. Final buffing na tayo after natin mag-car wash. Finishing na yan. So, nag-heavy cut tayo, from heavy cut to polishing to finishing. Napakakintab eh. So okay guys, ito na yung finished product niya. Ayan, nakalabas na siya, makikita nyo. Napakaganda talaga na ito. Ayan, so bale nilagay rin natin yung luma niya, no. Ayan, carbon niya, may carbon rin siya dyan. Tapos yung pinaka niya. So ayan na yung pinaka final product na ito. Ayan. Napakakintab, diba guys? So mga yun, ma-appreciate nyo na talaga yung setup ng sasakyan. Ganda. Ayan ang pinturan tinatawag. So ayan na. Final look. So igutan natin ulit yan.
Ayan. So, nakabit na rin natin yung mga claddings niya. Ayan. Tapos ayan, pumogi talaga yung ano niya kasi binilik natin yung mga carbon niyang nakaano. Tapos ayan yung bubong guys. Kung nakikita nyo, yung kintab niya, diba? Hindi katulad nung dinala dito. Gloss black siya pero parang matte black lang yung ano niya. Walang kintab. Yun yung sinasabi sa atin ni sir. So ayan. Napakaganda na itong van na to.